Inilatag na ng MMDA ang ipinapanukalang solusyon sa tuloy-tuloy na krisis sa langis. Ito ang carpooling o pagsasakay ng mga pribadong individual sa kapwa motorista na papunta sa parehong destinasyon. Kung interesado, kailangan mag-apply ng special permit sa LTFRB. Pero hindi tulad ng PUV. Sa carpool ay bawal mamasada at tukoy na rin ang magiging pasahero sa bawat maaaprubahang ruta. Carpooling! Ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan sa tumitinding banta ng krisis sa krudo. Isinapubliko nga ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority ang panukalang guidelines sa naturang programa kung saan makikisakay ang mga pribadong individual sa kapwa motorista na kapareho ng pupuntahan. Ayon sa MMDA, bubuksan ito sa mga pribadong individual, mga kumpanya at maging ahensya ng gobyerno. Yung validity po nito ay temporary, hindi po ito permanente. Habang meron lamang po tayong problema. Yung compliance sa safety regulations as discussed with LTFRB, DOTR, LTO, roadworthiness. Pero hindi tulad ng public utility vehicle na pwedeng magsakay at magbaba sa kahabaan ng ruta sa proposed carpooling guidelines. Limitado sa point-to-point o mula origin hanggang destinasyon ang carpool. Hindi rin papayagan ng terminal-to-terminal public stops. Nakalista rin sa guideline na isang biyahe lang kada time slot ang papayagan sa rush hour sa umaga at sa rush hour sa hapon paggabi. Bawal din ang walk-in o hindi otorisadong pasahero. At kung private company shuttle naman, limitado rin ito sa mga empleyado lang ng naturang kumpanya. Ito pong guidelines na ito ay hindi trap na tulad ng sinasabi ng ilan lang naman po yon. Marami naman pong natuwa. Siyempre yung may mga mema lang, sinasabi trap ito para manghuli. Hindi po. Ito po ay para makatulong sa ating mga kababayan. Pagdedesisyonan pa ang tamang presyo sa naturang serbisyo, pero pakiusap ng ahensya. Sana hindi gawing for profit. Or kung meron man, siyempre kailangan din ma-recover yung panggasolina, pang maintenance noong sasakyan. Sa datos ng MMDA, bunsod ng krisis sa krudo, nabawasan na ng 30,000 na sasakyan ang volume ng EDSA kada araw. Pero tumindi naman ang pila sa mga tren at bus. Kung 5 kayo sa isang kumpanya na nagdadala ng tigitigisang sasakyan, imbes na 5 kayo, isa na lang sa 5-seater. Kung ang dala ng isa, van, makasakay ng 10, di ba malaking kabawasan yan sa number of vehicles na pupunta sa isang direksyon? Target isapinal ang guidelines at pasimula ng programa sa mga susunod na araw.